Ang ingay mo naman. Usig ni Lisa sa kaibigan. Baka marinig ka ni Mami o ng maid namin. Natawa si Santa. Katatawanan para sa kanya ang ipaglihim ni Lisa sa ina ang pagsisindi nito ng dekulay na kandila sa altar. Sa tokador sana ang tuloy ni Santa, pero tila may kung anong balani ang kulay pag-ibig na kandila. Dumiretso ang dalaga sa altar. Uusyosohin niya ang wari inililihim ng kaibigan sa mga kasambahay. Noon nakilala ni Santa ang nalanghap kaninang unang pasok niya sa kwarto. Hindi iyon ang ordinaryong amoy ng scented candle. Nilinga niya si Lisa na noon ay nakamasid lamang sa kanya. Itinanong ni Santa kung ano ang naaamoy niya. Anong amoy? Patay mali siyang tanong ni Lisa. Mabango pero hindi naman amoy ng pabango, sabi ni Santa. Parang galing dito sa altar. Bumaling uli si Santa sa altar upang tuntunin ang kanyang ilong ang pinagmumula ng naaamoy. Pero hindi na siya pinahirapan ni Lisa. Anito, iyong ipinahid kong mystic oil sa kandila ang nalalanghap mo, Santa. And you're right. Hindi yan ordinaryong kandila. Gamit ko yan sa pinasimulan kong ritual ngayong araw lang na ito. Pamaang nahumarap si Santa sa kaibigan. Tuwid niyang sinalubong ang mga mata nito. Baka kasi nagbibiro lamang si Lisa. Pero hindi naman. Seryoso si Lisa. Tanong ni Santa, mystic oil at ritual candle? Para ano yun? Para saan? Hindi ba obvious sa kulay ng kandila? Tanong din ni Lisa. Pink ang kandila, so what? Sabi ni Santa. But of course, hindi naman yan available kahit saan. Huwag mo kong pagtatawanan ha, Santa. Nang una kong i-confide sa iyo na fortune teller ang nanay ko, sabi ni Santa. Hindi ka nagtawa, Lisa. Ganon din ang gagawin ko kapag ipinagtapat mo kung para ano ang ritual mong ginagawa. Nag-alinlangan si Lisa. Come on, sabi ni Santa. I'm your friend. Nasubukan mo na bang umibig, Santa? Tanong ni Lisa. Ngumiti si Santa. Sabi, alam mong si Gilbert Quevedo ang unang lalaking nagpakaba sa dibdib ko. Pero sabi mo, maghintay-hintay muna ako bago ako masabing pag-ibig nga ang nararamdaman kong ito para sa kanya. Pero ano ang kinalaman yun sa tanong mong namilog na mabuti ang mga mata ni Santa nang masakyan sa wakas? Ang koneksyon ng tanong ni Lisa sa rosas na kandila at kakaibang bango ng anito'y mystic oil. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Santa sa kandila at sa kaibigan. Pagkaraan, saka siya bumulalas ng, My God! May ginagayuma kang guy? Si Lisa, hindi si Santa, ang napahalakak. Anong nakakatawa? Tanong ni Santa. Yung na-pinpoint kong may ginagayuma ka? Ikaw, tumatawang saad ni Lisa. Ikaw ang nakakatawa, Santa. Yung expression mo, bilog na bilog ang mga mata mo sa magkahalong shock at disbelief. E di, naggagayuma ka nga, sabi ni Santa. Noon naman, ani Lisa. At huwag mong pakalakasan. Nasa katabing bedroom si Mommy. Baka mabuking niyo ng ginagawa ko. Ingat na ingat ako, tapos ipagmamakaingay mo lang pala. Hahawakan sana ni Santa ang kandila nang
paimpit na mapahiyaw si Lisa. "No, don't touch it," anito. Kahit hindi sumayad, sa dulo ng daliri ni Santa ang kandila, tila siya napasok. Bigla niyang iniurong ang kamay. Sa kanya napuna na may nakatuping kapirasong rosas na papel sa ilalim ng kandila. Napansin din niya ang hematite crystal na nakapwesto malapit sa kinatitirikan ng kandila. Sinipat na mabuti ni Santa ang kaibigan. Tinantya niya at baka may lumawag lamang na tornilyo sa utak nito. Pero mabilis ding katwiran ni Santa sa kanyang sarili. Imposible niyang paghinalaang naloloka na si Lisa Marshall. Kukuha ba ng personal assistant ang managing director at vice president ng Southeast Asia Bank kung hindi ito matino? Oops, sorry for the outburst, Santa. Na-anoint ko na kasi ang kandila ng mystic oil at nadasalan ko na. May mangyayari ba sa akin kapag nahawakan ko yan? Palayo na noon si Santa sa altar at palapit naman sa tokador. Ewan ko, nakatawang tugon ni Lisa. Pero mabuti na ang mag-ingat, hindi ba? Baka masyadong effective ang ginagawa ko tapos nahawakan mo yung kandila. Ayokong ikaw ang mapaibig ko. Napatawa na rin si Santa pero agad din siyang sumeryoso. Sino ba ang gusto mong gayumahin? Kilala ko ba? Tanong ni Santa. Correction, sabi ni Lisa. Iba ang palagay ko sa gayuma. Pinaiinom o pinakakain yon, hindi ba? Yan, hindi. At huwag mo munang itanong kung sino ang gusto kong paibigin. Mabisa kaya yan, Lisa? Tanong ni Santa, very curious. Ikaw ang unang makakaalam, Santa, kapag tumalab itong ginagawa ko, sabi ni Lisa. Nagbalik ang tingin ni Santa sa kandila, sa kulay rosas na papel na nakapailalim, at sa katabi niyong hematite crystal. Itinatago iyon ni Lisa sa gilid ng altar, doon sa kubling bahagi. Tanong ni Santa, kanino mo natutuhan yan, Lisa? Sagot naman ni Lisa, sa pinsan kong taga Fairview. Mahilig yun sa mga bagay na mahirap ipaliwanag, like mystic oils and crystals. Sa kanya, epektibo raw. May napaibig na siyang lalaki? Tanong uli ni Santa. Tumawa si Lisa. Di sinakal siya ng mister niya. Happily married yun, uy. Paano niya napatunayang effective nga yung ginagawa niya? Tanong uli ni Santa. Negosyante yung pinsan ko, sagot ni Lisa. At sa kakahanap ng kung ano-anong charms para sumigabo ang kita niya, sa mystic oils at crystal siya nakumbinsi. Sa wakas, na heto na ang sagot sa hanap niya. Oh? Sabi ni Santa. Personal kong titiyakin sa iyo, Santa, for the same effort na dati niyang ginugugol sa paghahanap buhay, triple ngayon ang kita niya. Hamo, Santa, minsan, paghaharapin ko kayo para siya mismo ang magpatunay nitong mga sinasabi ko. Bahagya ng rumehistro sa pandinig ni Santa ang huling sinabi ng kaibigan. May naiisip kasi siya. Ani Lisa, ngingiti-ngiti. May gusto ko yatang sabihin dyan. Ani Santa, kung subukan ko rin kaya yung ginagawa mo, Lisa, what do you think?
At sino ang gusto mong kaibigan ni Santa? Tanong ni Lisa. Sabi naman ni Santa, at sino pa sa palagay mo? Hindi nakapagtataka na gustuhin din ni Santa na subukan ang ginagawa ni Lisa, ang gumamit ng kakaibang paraan para mapaibig din si Gilbert. Ngunit, epektibo nga ba ang paggamit ng dasal, ng mystic oil, at ng crystals para kamtingin ang hiling ng puso? Abangan.